Hello, this is Anvilorea Estupa, and this is my report about Chapter 10, Drug Law Enforcement. Drug law enforcement has traditionally focused on reducing the size of the illicit drug market by seeking to eradicate drug production, distribution, and retail supply, or at least the stifling of these activities to an extent that potential consumers are unable to access to particular drugs. These strategies have failed to reduce the supply or demand for dangerous drugs in consumer markets. Kaya nga 'di ba kung mapapansin natin medyo lumalayo na yung law enforcement natin sa war on drugs as a first approach pagdating dito sa issue nito dahil kailangan daw nila mag-adjust ng strategy. Kaya nga sa next slide, makikita natin na ang focus ng drug law enforcement ay tungkol sa supply reduction drive at demand reduction drive. Gaya nga ng nasabi na ng nakaraan, need na putulin or pahinain ang supply ng drugs para hindi masabayan yung demand or kung wala ng supply, wala na rin siyang demand. Objectives of drug law enforcement. The goals of drug enforcement from a police or law enforcement perspective is that the drug problem presents distinguishable threats to community security and eradicate these threats. Number 1, violence associated with street-level drug dealing, particularly with shabu and marijuana. Kadalasan sa mga involved dito ay yung mga may youth criminal gangs or mga kabataan na nasa gang tapos nagtitinda or gumagamit sila ng droga. Meron kasing link sa pagitan ng street crimes sa drug use. Number 2, robberies, theft, and petty crimes. Most cases daw ng mga nanghuling robbery, theft, or petty crimes ay nasa influence sila ng drugs para bang nagawa nilang magnakaw para may pambili sila ng drugs na gagamitin nila. Number 3, drug use undermines the health, economic well-being, and social responsibility of drug users. So, nagiging walang pakialam na yung mga drug users sa sarili nila at sa paligid nila. Imbes na magtrabaho or mag-focus sila sa pag-aaral, yung attention nila ay napupunta sa paggamit ng drugs. Napapabayaan din nila yung family nila kasi kadalasan sa mga users, pinambibili na lang nila yung pera ng drugs kaysa panggastos sa pamilya. Number 4, drug trafficking threatens the civility of social life and undermines parenting. Undermines parenting, so sa Tagalog, parang pinapawalang bisa nila yung parenting na magulang. Kasi nga kung sa bahay, kaya mag-set ng rules ng mga magulang na susundin ng anak nila, pero pagdating sa labas at nasa society na yung anak nila, nagiging walang bisa yung rules nila. Kung nasa paligid naman ng bata ay normal lang ang paggamit ng droga. Number 5, risk of corruption and abuse of authority. Dahil daw sa experience ng law enforcers sa drugs, nagiging bitter na sila at ang may chance na mag-abuse sila ng authority. Ang sabi sa book, diba normal lang naman ang mga informants pagdating sa drug law enforcement. Yung relationship daw ng enforcer at mga taong dapat nilang hulihin ay nag-iiba. Parang nagiging mayabang daw yung mga informants at mamaliitin daw yung enforcers kaso nga kailangan sila so hindi sila uhulihin. So parang minamock ng mga dealer yung profession at in a better way may chance na gumawa yung enforcer ng illegal na pamamaraan para lang mahuli sila. Goals of drug law enforcement. So, ang pinagkaiba ng goals sa objectives kanina ay mas madali daw matupad yung objectives kasi maliit yung scope niya kumpara dito sa goals na wider yung perspective. Number 1, educate the youth sector. So, dito is drug is preventable daw kasi kapag tinuruan mo naman yung anak mo na masama yung drugs at yung may mga parang programs na nagtuturo sa kanila na hindi siya maganda at yung mga magiging kalabasan pag gumamit ka ay pwede daw matutunan ng bata na hindi gumamit ng drugs kahit na may impluwensyahan siya ng mga nasa paligid niya. Number 2, increase community safety. Mataas na percent kasi ng property crimes ay may kinalaman sa drugs, gaya ng sinabi kanina, na nagnanakaw ang mga users para may pambili sila. Number 3, reduce social costs. Yan, so imbes na hulihin lang yung mga drug users, dapat daw meron din pinaprovide sa kanilang treatment at rehabilitation para maging abstinent sila sa drugs. Ang main goal daw nito ay turuan ng mga user na humindi sa paggamit ng drugs na free will ba nila. Parang sila dapat yung mismong tatanggi sa influence. Number 4, shielding the country's frontiers. When we talk about frontiers kasi, pinag-uusapan dito is yung mga borders. Obligado kasi ang state na protektahan yung mga mamayan niya against the threat ng illegal drugs. Kaya nga makikita natin sa diba, sa mga airlines na chine-check yung mga baggages na mga papunta dito sa country natin. In a way, titignan kung meron ba silang dalang threat gaya ng bomb o kaya ng drugs. Number 5, break foreign and domestic supply.
So, pag nasira nga yung supply, di ba, gaya ng sinabi kanina, masisira din yung demand. Ganito lang din yung sa number 5. In a way, kapag na-stifle yung supply sa foreign tsaka sa domestic, magiging totally cut off na yung demand ng drugs. Lead agency in drug law enforcement. So, to summarize this, ang lead agency sa drug law enforcement ay ang PDEA, which is, alam naman na natin lahat kung ano ang PDEA. And yun lang. Thank you for listening.